Okay, magandang tanghali mga boss amo. So gagawa tayo ngayon ng motor dito, GY6 150. Ito nga pala ako mga boss. Naka-declutch pa ako niyan pero nagbablog ako. Ayan, so kilinatch ko kasi. So gagawa tayo ng GY6 150 mga boss amo, yung X150 namin. So ang problema nito, wala daw kuryente. Gagawin natin, co-convert natin sa 4-pin na CDI para mapaandar natin. Kasi sira na yung stator nito, sigurado ako. Sunog na yung primary coil niya. Tara na natin yung customer. Let's go! So ito nga pala yung motor niya mga boss amo, X150. Napaka-pogi nito, sobrang lowered ng motor na ito mga boss. Pinormahan na ni bossing to. Pero ang problema di nag-i-start. So tara, tignan natin kung ano yung problema nito mga boss. Yan mga boss, hindi yan lumaandar. Papalitan natin ng CDI yan. Start mo nga pre. So walang lumalabas na kuryente dito mga boss amo. Kaya kumuha na ako ng ating multi-tester para ma-check natin yung resistance ng kanyang stator, ng primary coil at saka ng kanyang pulser. So eto na nga mga boss amo, kumuha na tayo ng tester natin. Tapos check ko na po yung primary coil. Meron tayong nakuha dito mga boss amo na 183 na reading. So dapat nasa 300 pataas yung reading ng primary coil. So kapag 183 lang, bagsak po to mga boss. Syempre chinek ko na rin po yung pulser, yung resistance ng pulser niya. Meron ako nakuha dito na 128. So goods pa yung pulser. Basta 100 pataas yung pulser, goods pa yan. Syempre mga boss amo, chinek ko na rin pala yung charging system niya. So goods pa naman yung charging niya mga boss amo. Kaya i-convert lang natin siya sa battery operated na CDI. Kasi mga boss amo, bago tayo mag-convert ng battery operated na CDI, dapat pa-check muna natin kung okay yung kanyang charging system. Kasi baka mamaya nagpalit tayo ng CDI, yung pala sira pala yung charging system ng stator. So baliwala rin. So kapag sira yung charging system ng stator, sira na rin yung primary coil. Wala na tayong magagawa dito mga boss amo kundi palitan. So yan mga boss amo, ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano hanapin yung accessories wire ng motor. Madalas kapag Honda tsaka mga China brand na motor, color black yung kanyang accessories wire. Yan mga boss amo, ilalagay nyo lang yung tester nyo dun sa ground, tapos yung isa dito sa may wire na color black. Malalaman nyo na ito yung accessories wire kapag nagkakaroon siya ng ilaw, pag nag-ignition on tayo. Ganun lang ka basic hanapin yung accessories wire. Kasi merong connection yung ating 4-pin CDI para sa accessories wire. Kaya dapat alam natin din kung paano maghanap nun. So ito nga pala mga boss amo yung stock CDI nya. So ito AC po to mga boss amo, 5 wires. Yung ikakabit natin na bago, DC na po yun. 4 wires lang po yun mga boss amo. So i-convert natin. So ito na nga mga boss amo, na-convert ko na agad siya sa 4-pin CDI. Ito yung connection niya mga boss amo. So itong nasa bandang kaliwa sa taas, yan mga boss amo, i-connect nyo po yan dito sa may pulser. Okay, so pulser po yung connection yan. Ito naman po yung nasa baba ng pulser. Ito naman po yung ground mga boss amo. So sa color green, doon nyo po siya i-connect. Then ito naman mga boss amo, yung nasa bandang kanan sa taas, ito naman po yung para sa ignition coil natin. Okay, tapos yung sa baba naman po na ignition coil mga boss amo, ito po yung i-connect natin sa accessories wire. Kasi ito po yung kailangan po niya ng 12 volt supply mga boss amo. Okay, battery operated na po yan. Etong black red tsaka black white, hindi na po natin yan gagamitin mga boss amo. Okay, wag nyo na po i-connect yung primary coil. Kasi nga, kinonvert na po natin siya sa battery operated. So i-check na po natin mga boss amo kung may kuryente na siya. Makita dito. So yan pala mga boss amo, meron na po siyang kuryente. So andar na po to, assemble na po natin. So yan mga boss amo, nabalik na po natin lahat ng mga pyesa ng motor. So start na po natin yung motor mga boss amo.
Sige pre, start mo nga pre. Ganda ng tunog ng ano, no? Muffler mo. So yun na nga mga boss amo, napa-under na po natin yung motor. So all goods na po siya. Convert lang po yung kailangan nito mga boss amo. Gagawin lang po natin battery operated yung CDI niya para mapa-under po natin siya, para mapalabas natin yung kuryente ng motor. So all goods na po to mga boss, pwede na pong gamitin. Nawala? Lumay ito sa harap ng ano. Alright. Palitan mo na rin yan. Ang Mio. Pero ikot mga ganun, basta balik ka dito. Balik ka. Alright mga boss amo. Goods na yung EXO150 o ginawa natin. Pinalitan natin ng CDI. Convert lang. So mas mura yun kaysa magpalit kayo ng stator. Tsaka mas matagal. Wow, pogi oh. Mas tipid yun mga boss amo kaysa magpalit kayo ng stator. So ano nyo lang, convert nyo lang sa 4-pin. You know, wala naman siya. So yun lang mga boss amo. See you sa next vlog. Peace out.